Hello guys. Ah, Andiyan na pala yung ano natin, tapos na yung mga pindan natin na radya kayo. Kingwood protection na pangkalahatan na po yan guys. Pangkalatang protection, pangpaswerte sa bahay, pampaalis ng malas, pampaswerte sa tindahan, pangontra sa kulam, barang, gayuba, pangontra sa mga tao, mga masasama. Mga may mga ano, pangontra yan sa sumpa. Bawa pag may sinumpa po kayo, yan po ay mabisang panlaban. Pag yun po yung hawak nyo, wash out lahat yung sumpa ng katawan nyo. Kumbaga lilinisin niya yung espiritu nyo, lilinisin niya. Yung sumpa aalisin niya, yung malas aalisin niya, ang malas sa buhay nyo guys. Tapos pwede rin po dito humiling guys, kahilingan din po yan guys. Pwede kang humiling dyan, susulat nyo lang po yung kahilingan nyo, tapos ipatong nyo po yan sa ibabaw. Yung isulat nyo sa papel yung kahilingan ninyo, kung ano yung po kahilingan ninyo, basta naaayon lang po sa kaya ano, sa mabuti lang po yung kahilingan ninyo, o naayon sa Panginoon ang yung kahilingan. Hilingin nyo sa Panginoon kung ano yung kahilingan nyo sa buhay. Pwede po kayong humiling dyan guys. Ipatong nyo lang po yan sa ibabaw ng papel na puti, sa puting papel. Tapos kinabukasan, sunugin nyo yung papel kinabukasan guys, pagising nyo. Araw-araw nyo po gagawin yung kahilingan nyo guys. Magtaka po kayo na bigla pong matupad yung mga kahilingan ninyo dyan. Kasi po ito pong kahoy na ito guys, ito po yung kakaibang kahoy na tagusan po ang ilaw niyan. Saka punong-puno po yan sa spiritual energy. Kahit po na hindi pa yan na konsagrahan o bago pa lang siya kinuha, mayroon na po yung spiritual energy na inilagay ng Diyos Ama. Siya po ang lumikha niyang kahoy niyan. Yun po yung kahoy niyan guys, ay gamit po yan ni Jesus nung naglakbay siya, na ginawa niyang tungkod. Ito po ang kahoy na ito guys, ay ito ay pinakahari sa lahat ng kahoy. Tatlo po klaseng banal na kahoy guys, sinukuan, saka dignum na itim, saka sinukuan. Pangatlo po itong radya kingwood kung tawagin sa English, at sa Indonesia naman tawagin po ay radya kayo. Dito sa atin ang tawag ay haring kahoy. Siya po ang pinakahari na kahoy sa lahat ng mga kahoy. Kakaibang kahoy po ito guys. Ito po ay tumatagos ang ilaw nito si babaw kapag inilawan ninyo po. Ang kapangyarihan po na nakapaloob dito sa kahoy na ito guys ay pangkalahatan na. Pangpaswerte po ito sa bahay, pangpaalis din po ito ng mga malas. Ito po yung kahoy na uring kahoy na kinakatakutan ng mga demonyo. Itong kahoy na ito guys, kinakatakutan po ng mga demonyo yan. Kahit po pangit pagkagawa guys, hindi ganong kagandahan, importante po ay yung gamit natin ay totoo na mayroon siyang kapangyarihan na nakapaloob. Totoo siya na mayroon siyang spiritual energy. Yun po ang importante po sa gamit natin guys. Hindi po importante na maganda pakagawa. Importante yung tunay na lakas na nanggagaling sa Diyos Ama. Yun po guys ay pinapatuyo ko muna kasi pinapairan ko po ng langis yan para po para maganda po yung ano niya, kasi kailangan po yan na pahiran ng langis, na kahit kunting langis, para ito ay lalong lumakas. Kaya po nakasabit yan guys. Yan po yung guys ay may konsagra na po na yan. Nilagyan ko na po ng konsagrasyon din yan, na hiniling ko po sa Panginoon na
lalo pong palakasin niya yung kapangyarihan niyan na maghari, no? Maghari siya dyan sa kahoy niyan. Ito po yung ano ko, yung ginawa ko guys, ay mapalad po ang magkakaroon nito kasi po ito po ay talagang napakalakas na kahoy sa lahat ng mga kahoy. Kinakatakutan ng mga masamang elemento guys itong kahoy na ito. Wala pong pwede na maglalaro sa iyo kapag ito ay tangan mo o hawak mo itong kahoy na ito. Hindi ka pwedeng paglaruan, hindi ka pwedeng lukuhin, dahil ito pong kahoy na ito guys ay pusa po ito na nagpaparusa sa mga tao na masasama na hangarin para sa inyo. Pusa po ito na nagpaparusa sa tao na hindi maganda ang hangarin sa inyo. Itong kahoy na ito guys, hindi na po kailangan po ito na dahil ito po yung kahoy na to, kung hawak niyo po ito, kung mayroon po kayong tao na kaharap na masama ang hangarin sa inyo, siya po ay hindi niya matuloy yung pinabalak niya, ay sa katunayan po siya po ay kakarmahin agad. Yung binabalak po niya na masama ay sa kanya mangyayari. Dahil ito pong kahoy nito guys ay makapangyarihan talaga, sobrang makapangyarihan ito. Kaya ko pinapaliwanag sa inyo kung ano ang mga kapangyarihan nito. Ito po ay kung magkaroon kayo nito na kahit 3 piraso, sasabit nyo lang po sa unang pintuan nyo, tapos pangalawa sabit niyo sa pangalawang pinto nyo. Yun po guys, oras na nakapasok po ito sa bahay ninyo, lahat po ng negative na element, na masamang elemento na nakatira sa bahay nyo po ay aalis po sila lahat. Kasi po pagka mabagal yung hanap buhay natin, mabagal po yung pag-angat sa buhay natin, ibig sabihin po yun ay may nakatira po na element na itim sa bahay nyo, na yun po ang nagbibigay na malas at saka pabagal sa pagtakbo ng buhay ninyo. Kaya pagka mayroon po kayong ganito, sabay alisan na yan sila. Kung di sila alis ay matunaw sila lahat. Kasi po itong kapangyarihan na ito, ang kahoy na ito ay nagkaugnay ito sa Diyos Ama. Kasi siya po ang haring kahoy. Baga, kapag nagdasal po kayo dito, madali po kayong madidinig sa Panginoon, dahil itong kahoy na ito ay may kaugnayan sa Diyos Amang makapangyarihan natin na lumikha nito. Kaya guys, kahit na ganun po ang forma na pagkagawa natin guys, na sa pinda na yan guys, importante po ay tunay na may lakas na nakapaloob dyan sa kanya, na may kapangyarihan na talagang panlaban sa lahat ng mga masasama at mga mangkukulam o lahat ba, basta mga masasamang tao. Pangkalata na po to, itong dipinsa na to guys. Saka po guys, ito po ay kung mayroong masamang bumabalak sa inyo na masamang tao, baga ito pong kahoy na ito ay hindi basta-bastang maputukan ng bala ng baril. At kung sakali man ay puputok sa inyo, hindi po tatama, lilihis po siya. Kumbaga guys, kung sakali man na magkaroon kayo nito, gagamitin nyo lang sa mabuti, dahil ang kapangyarihan nito ay gumagana siya, lalo siyang lumalakas kapag ginamit sa mabuting paraan lang. Itong kahoy na ito, kailangan po gagamitin lang po sa mabuti, dahil gumagana ang kapangyarihan kapag ginagamit sa mabuti. Huwag lang gamitin sa masama. At sakaling magkaroon kayo nito guys, ang pagpakain lang nito na lalo siyang mapalakas, lalo sa inyo, na kayong maghahawak, ay dadasalan nyo lang po kahit na anong dasal na
idadasal ninyo kung ano man ang relihiyon nyo, pwede po dito basta magdadasal o magpray, basta para magpray kayo na kung tatawagin nyo ang Panginoon. Kung Katolik man kayo, pwede rin magpray kayo na manamin. Lahat po ng pray dito, pwede dito ikarga guys. Kung born again ka man o ano ka man, iglesia ka man, ganun rin ang pray nito guys. Wala po itong pinipili kung ano ang katayuan mo sa buhay, kung ano man ang reliyon mo, wala po. Kung gusto mo magkaroon nito, pwede. Para sa lahat po ito guys. Bata o matanda, pwede dito guys. Saka itong kapangyarihan nito guys, panghabang buhay na, hindi siya nawawala. Lalo na po kung alagaan ninyo, lagi ninyong dasalan, ay lalo pa siyang lalakas. Pag kayo lalo po itong lalakas na paghawak ninyo. Saka nagbibigay din po ito ng lakas ng katawan guys pagka hawak ninyo. Sige guys, yun lang po yung aking paliwanag sa Kingwood na ito guys. Ito po ay Kingwood, haring kahoy sa lahat ng mga kahoy. Ito ay kinatawag na King, at saka King. Yun lang. Saka haring kahoy sa Tagalog. Sige guys, salamat. Kaya subscribe na lang po ang aking channel. At pakipindot sa bell button at paki-share at like. Salamat.